PNP eRogues Gallery System. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Alam mo ba na may digital system na ang PNP para sa mga wanted at arrested persons? Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag na eRogue Gallery System. So ano nga ba ang eRogue Gallery System? Ang system na ito ay isang makabagong paraan ng pag-store at pag-access ng mga mugshot at criminal profiles. Ang eRogue Gallery System ay isang electronic database system ng Philippine National Police kung saan nakastore ang mga larawan, alias personal info, at kaso ng mga arrested at wanted persons. Layunin nitong mapabilis ang criminal identification, blotter verification, at maging ang warrant tracking. Anyways, kailan nga ba unang na-published at release ang eRogue Gallery System sa Pilipinas? Narito ang mga timeline kung kailan na-release ang eRogue Gallery System sa ating bansa. March 2012, na i-publish ang User's Manual ng eRogues Gallery na pinapakita na ito ay pinapagana ng isang program at operating system. March 5, 2012, na-mention sa Directorate for Investigation and Detective Management ang e-projects briefer tungkol sa public launch ng e-warrant at eRogues Gallery System. At May 25, 2012, naman ang official launch ng e-warrant at eRogue Gallery sa La Union. So, papaano nga ba ito gumagana? Ganito po yan mga ma'am at sir. Kapag may naaresto, kinukunan agad ng standard mugshots mula sa front, left at right profile. Ang mga larawang ito ay ina-upload sa eRogue system at nakalink sa record ng istasyon. Ang mga authorized personnel lang ang may access dito gamit ang isang secured browser interface. Pero ano naman ang kahalagahan ng system na ito? Mahalaga ito dahil mas mabilis nang matrace ang identity ng mga suspect at malaki ang naitutulong nito sa intelligence sharing sa iba't ibang police units. At nababawasan ang pagkakaroon ng duplicate identity records at mas madali ang pag-track ng mga offenders na may dati ng record. Sa kabila ng pagiging high-tech ng system na ito, ay may ilang factors pa din ang pwede na maka-apekto dito dahil hindi pa masyado pulido ang system na ito. Kaya kailangan pa din itong patuloy na i-develop at i-upgrade. Anyways, pwedeng magkaroon ang system na ito ng ilang mga issue tungkol sa data privacy kung hindi ito masisecured at mapangangalagaan ng tama. Kaya dapat talaga ay tuloy-tuloy ang pag-upgrade at develop sa system na ito para hindi ito maiwanan ng mabilis na pagbabago ng technology. Quick fact, noong year 2015 sa Lucena City, Quezon Province, isang pag-aaral mula sa mga criminology student ng Manuel S. Enverga University Foundation ang nagsuri sa sistema at accuracy ng eRogue Gallery System. Napag-alaman nilang epektibo ito sa identification at documentation ng mga naarestong mga suspect at mga kriminal. Pero may ilan silang nakitang factors gaya ng internet dependency at kailangan pa ng improvements sa search filters at data access speed. Ayon naman sa ilang research sa PNP Bataan at Batangas City, ang eRogue Gallery System ay fully implemented na at madalas ginagamit sa field investigations. Ngunit ito ay dapat pa ding i-develop at dapat magkaroon din ng sapat na signal ng internet sa mga probinsyang kulang or mahina ang internet connectivity. Sa panahon ngayon, kung saan digital na rin ang ibang mga krimen gaya ng identity fraud, online scam, etc., ay mahalaga na makasabay din dapat ang ating mga law enforcement tools. Gaya nga nitong eRogue Gallery System na isang mahusay na hakbang para mapadali at mapabilis ang pagtukoy sa identity ng mga suspect at mga kriminal. Sa kabilang panig, dapat maging maingat pa din tayong lahat at maging aware sa mga nangyayari sa ating paligid upang makaiwas sa mga posibleng pagmulan ng krimen. Dahil hindi lang naman tayo aasa sa bagong sistemang ito, dahil hindi naman ito magiging epektibo kung wala ang kapulisan at ibang mga ahensya na nagtulong-tulong upang ma-develop ang bagong sistema na ito ng pagtukoy sa mga identity ng mga suspect at kriminal. At siguro po ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa eRogue Gallery System.
At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.